Anak ng puta, ang kapal ng mukha mo. Talagang sinubukan mong tumakas? Kapag nakita ko siya, magbabayad siya para dito. Nanay, bumangon ka. Takbo. Huli na tayo kung hindi tayo aalis ngayon. Sige, gusto ko nang umuwi. Takbo na tayo. Nanay, magtago ka. Huwag kang iimik. Chloe, sumama ka sa akin. Manatili kang nakatago diyan. Manahimik ka, kahit ano pa ang mangyari. Kapag tapos na ito, Susunduin kita pa uwi. Nanay, pasensya na. Hindi kita makakasama. Kailangan kong bumalik at pigilan si tatay. Ang 50 taong gulang na estudyanteng si Leo Williams na may markang 740 ay nagwakas sa rekord ng henyo sa matematika na si Sophie Sullivan na 20 taong record sa pagsusulit sa kolehiyo. Siya ang hindi mapag-aalinlangan ng numero 1. Hey, tingnan mo! Ako ang may pinakamataas na marka ngayon. Oh, ang galing talaga ng ating Leo. Ang mga Williams ay may henyo talaga. Alam kong kaya ng anak ko. Mukhang sa wakas, nakangiti na sa atin ang ating mga ninuno. Sabi ng guro, sa loob ng 3 araw, may mga mamamahayag na darating para kapanayamin ako sa bahay. Leo, kapag dumating ang mga mamamahayag, maraming tao at mata, paano kung may magsabi ng isang bagay na hindi dapat? Anong gagawin natin? Baka huwag mo na lang tanggapin ang panayam. Kaming mga taga-bundok ay hindi marunong humarap. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Hindi, lahat ng mga taong iyon, akin ang puwestong ito. Kaya bakit ko itatago? Gusto kong malaman ng lahat. Sige, gaya ng sinabi mo. Pero sira ulo ang nanay mo. Talagang hindi siya maaaring lumabas. Ilagay mo na lang siya sa kulungan ng baboy. Huwag mong hayaang makasagabal siya. Nakapasok si Leo sa Ilarion University. At siya ang may pinakamataas na marka sa buong bansa. Sa ilang araw, darating ang mga mamamahayag. Dito ka lang. Kung maglakas loob kang lumabas at gumawa ng eksena, bubugbugin kita. pinakamataas. Ako rin ay may pinakamataas na marka. Ako rin ay may pinakamataas na marka. Top score din ako. Layas ka. Puro ka na lang walang kwenta. Binabalaan kita. Malaking bagay ang interview kay Leo. Kung maglakas loob kang tumakas, sasaktan ko rin ang kabilang binti mo. Hindi ako tatakas. Huwag mo akong saktan. Pizza. Si Marcus, ang taga-komite ng baryo, sabi niya, handang magbayad siya ng I'm00 para mapakasal sa pa. Tanayon, pumayag na ako. Sa loob ng disaraw, ipapadala mo siya sa kanya. Lola, lampas 50 na si Marcus at pilay siya. Pareho niyang sinira ang dalawang nauna niyang asawa. Ang pagpapadala ng nanay ko sa kanya, hindi ba't parang itinatapon siya sa mga lobo? Kung hindi niya ipinanganak si Leo, sino sa tingin mo ang may gusto sa isang pa? Tama na yan. Kahit ikaw ay ipakasal din sa hinaharap para bayaran ang matrikula ni Leo. Siya. Ma, bilisan mong kumain. Ma, tinatawag nila akong pabigat. Sabi nila ang ibig sabihin ng pangalan ko ay magdala ng kapatid na lalaki. Lahat ng ibang bata ay pumapasok sa paaralan. Pero si tatay ay ayaw. Huwag kang umiyak. Hindi magdala ng kapatid ang pangalan mo. Ikaw si Chloe. Gusto lang ni Mommy na maging payapa ang buhay mo. Ano ang gusto mong matutunan? Tuturuan kita. Ang ating Chloe ay walang guro, pero tuturuan kita. Tumigil ka diyan. Kaya kitang patawarin sa pagtakas mong mag-isa, pero pinangahasan mong kunin ang anak ko. Babaliin ko ang mga binti mo. Hey. Aray, binti ko. Chloe, huwag kang umiyak. Eto, kumain ka. Ma, hindi ka dapat manatili sa lugar na ganito. Hahanap ako ng paraan para ilayo ka rito. Hindi ako pupunta. Hindi talaga. Kapag pumunta ako, mabubugbog ako. Inay, walang mamalo sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Kailangan kong ilabas si Inay dito. Kailangan ko munang kalagin ang mga tanikala. Laging dala ni Itay ang susi. Hinuhubad lang niya ito kapag naliligo. Itay, maliligo ka ba? Maglalabas sana ako sa ilog. Sabay ko ng labhanang sa iyo. Ganyan. Magtrabaho ka ng mabuti para hindi ka gaanong mabubugbog kapag nag-asawa ka na. Nasa kama ang mga damit ko. Kunin mo na lang. Sam, nawala ko ang ekstrang susi ng tanikala ni Itay kapag nalaman niya. Bubugbugin niya ako. Pwede mo bang gawan ako ng kopya? Babayaran kita sa loob ng ilang araw. Anong malaki doon? Huwag mo nang isipin ang bayad. Iwan mo lang sa akin. Gagawin ko agad. Heto, kunin mo. Salamat, Sam. Gamit ang susi na ito, makakaalis na si Inay. Tumigil ka diyan. Naku, hindi niya nahalata, diba? Ito ang susi ng tanikala ni Inay.
Diba? Kapag sinabi niya kay Itay, bububugin niya kaming dalawa ni Inay. Tita Grace, may iba ka pa bang sasabihin? Nakapasok ba ang kapatid mo sa Ilarion University? May mga reporter na darating bukas upang makapanayam sa kanya. Maraming sasakyan ang darating sa baryo. Ito lang ang pagkakataon mo. Binibigyan ako ni Tita Grace ng pahiwatig. Dapat kong itago si Inay sa kotse ng reporter. Salamat, Tita Grace. Naiintindihan ko. Ang tanging bagay na makakapigil sa isang ina ay ang sarili niyang mga anak. Sumuko na ako sa buhay ko. Dahil ang ina niya ay ayaw tanggapin ang kanyang kapalaran. Ituturing ko na lang itong kaunting pagkamakasarili. Tinutulungan ko ang dating sarili na hindi nakatakas. Kinuha mo ba ang mga susi ko? Tay, tingnan mo kung ito ang mga susi. Noong naglalaba ako, nahulog sila sa bulsa mo. Huwag mong subukan kahit ano. Kung masyado mo akong iinisin, bubugbugin kita hanggang mawalan ka ng malay. Tay, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. May mga reporter na darating bukas. Sa umaga, maglinis ka, pagkatapos, magputol ka ng kulitis. Babae ka, huwag kang tumambay sa harap ng mga tao. Siya? Handa na ang lahat. Pagdating ng mga reporter, Leo Williams, binabati kita sa iyong pagtanggap sa Ilarion University. Nagtataka ang lahat kung paano, sa liblib na lugar sa bundok ng walang dekalidad na kagamitan sa pag-aaral, nakakuha ka ng napakataas na marka. At naging pinakamataas ang marka mo sa edad na inimni. Mahilig akong magbasa mula pa noong bata ako. Kahit mahirap dito, walang review center at walang magagaling na guro, palagi akong nag-aaral ng mabuti. Naniniwala akong kaya kong umalis dito ng mag-isa. Gusto ko ring malaman ng mga bata sa bundok na ang pag-aaral ay makapagbabago ng kanilang buhay. Magaling ang sinabi mo. Ginoong Walter, paano mo pinalaki si Leo? Magsasaka lang ako. Wala akong alam sa pag-aaral. Dahil sa sipag niya. Sabi ng mga guro niya, matalino siya. Nilaktawan niya ang 2 baitang. Leo, Hindi lang siya masipag, kundi masunurin din at matino. Siya ang ipinagmamalaki ng Evervale Village. Uy, bakit nakikita lang natin ang tatay at lola ni Leo? Nasaan ang nanay mo? Pwede ba namin siyang makausap? Nasa kulungan ng baboy ang nanay ko. Ano? Nasa babuyan ba ang nanay mo? huwag mong pansinin ang kalokohan ng mga bata. Nasa babuyan siya at nagpapakain ng mga baboy. Lahat, huwag kayong tumayo lang sa labas. Pumasok kayo sa loob para uminom ng tsaa at magpahinga. Ma, bumangon ka. Ilalabas kita dito. Wag. Huwag mo akong saktan. Ma, huwag kang matakot. Nakaplano ko na lahat. Hindi mo kailangang tumakbo. Kailangan mo lang magtago. Ngayon, maraming reporter ang pupunta. Magtago ka sa kotse nila. Kapag umalis na sila, Talaga? Gusto kong umuwi. ma, bumangon ka. Kapag natagalan pa, mahuhuli na tayo. Sige. Kailangan kong umuwi. Takbo tayo. Ma, pumasok ka at magtago. Chloe, sumama ka sa akin. Ma, magtago ka dyan. Ano man ang mangyari sa labas, huwag kang maingay. Kapag tapos na ito, susunduin kita at iuuwi na kita. Ma, pasensya na. Hindi kita kayang samahan. Kailangan kong bumalik at pigilan si tatay. Basta, huwag mong hayaang makita ni tatay na walang laman ang kulungan ng baboy. Pwedeng magtago si nanay sa kotse ng mga reporter. Lahat ito ay mga parangal ni Leo mula pa noong bata siya. Wala ni isa ang nawala. Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Para palakihin ang isang batang napakahusay, tiyak na kahanga-hanga rin ang nanay niya. Bakit hindi natin puntahan ang kulungan ng baboy? At interview na rin natin ang nanay ng bata habang naroroon tayo. Oo, sama-sama tayong pumunta at tingnan. Ano bang interview diyan? Napakadumi at mabaho. Ang nanay niya ay isa lang isang walang pinag-aralan na probinsyana. Hindi siya maipapakita. Tigilan niyo na ang pagkuha. Pinipigilan niya tayong pumunta sa kulungan ng baboy. May kahina-hinala sigurong nangyayari doon. Ano bang malaking bagay diyan? Ang pagkuha ng totoong kalagayan ng pamumuhay ni Leo ay bahagi rin ng aming panayam. Oo, hindi mo kailangang sumama sa amin. Kaya na naming pumunta ng mag-isa. Uy! Reporter Zane, sandali! Hindi mo ba nasabi na nagpapakain siya ng mga baboy? Eh bakit may taong nakahiga sa kulungan ng baboy? Bakit nandito ang mga reporter? Tatay, pakiusap, huwag mo akong kilalanin. Kung hindi, malalagay sa panganib si nanay. Anong kakaiba diyan? Sa aming Evervale Village, ang mga babaeng hindi sumusunod ay kinukulong sa kulungan ng baboy para mag-isip. Hindi ba iyon karaniwan? Karaniwan? Paano naging karaniwan iyon? Illegal na pagkulong iyan. Labag sa batas yan. Hindi. Bata pa yan.
at hindi pa alam kung ano ang tama. Walang saysay ang sinasabi niya. Kami ay isang huwarang bayan. Hindi namin gagawin iyon. Kung gayon, sabihin mo kung bakit siya nakahiga sa kulungan ng baboy. Ito. Hindi siya iyong baliw na babae. Maayos naman ang mga binti niya. Buisit, malapit na tayong mahuli. Anong ginagawa mo dito? Buisit Mayor, tumakas na naman iyong baliw na babae. Ang baryong ito ay walang kalsada. Hindi naman siya nakalayo. Tiyak na nagtatago lang siya sa isang lugar. Ipagbigay alam sa buong baryo. Hanapin ninyo sa bawat bahay. Gago, ilang taon kitang pinalaki at tinulungan mong makatakas ang isang estranghero. Iyon ang nanay ko. Hindi siya tagalabas. Pinubugbog mo siya araw-araw at ibebenta mo siya kay Marcus. Kung hindi ko siya tinulungang makatakas, sisirain mo rin siya sa bandang huli. Ano? Ikakasal si nanay kay Marcus. Mahigit 50 na siya. Inom ng inom at nananakit ng tao. Sinira niya ang unang 2 asawa niya. Hindi mo nga alam, di ba? Para mabayaran ang tuition mo, hindi lang si nanay ang magpapakasal sa kanya. Kailangan din akong ipakasal para sa bigay kaya. Tatay, totoo ba ito? Bakit hindi ko ito alam? Leo, wag mong pakinggan ang kalokohan niya. Hindi totoo yan. Paano mo nagawa ito? Illegal yan. Wala kang pakialam dyan. Sabihin mo ang totoo. Saan mo siya itinago? O sisirain kita ngayon? Kahit sirain mo ako, wala akong sasabihin kahit isang salita. Hindi mo siya mahahanap. Ang kapal ng mukha mo. Bubugbugin kita ngayon. Ikaw na pabigat. Tigil. Bakit ka nananakit ng tao? Ito ay sinadyang pananakit. Ilalantad namin ito. Pakialam mo ang buhay mo. Itigil nyo ang pag-film. Kung patuloy kayong mag-film, sisirain ko lahat ng kamera ninyo. Tatay, si Chloe ay nagkamali lang sandali. Patawarin mo na siya ngayon. Patawarin? Imposible. Tatay, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na siyang bugbugin. Tama na. Makinig ka kay Leo. Hindi makakatulong ang pananakit sa kanya. Walang sasakyan na makakapasok sa baryong ito. Yung baliw na babaeng yon gustong tumakas. Makapagtago lang siya sa mga sasakyan ng mga reporter. Palibutan ninyo sila at saliksikin ang mga sasakyan. Ang bansa ay may mga batas nito at ang pamilya ay may mga patakaran. Wala na ang mga babae sa Evervale Village. Kailangan nating hanapin sila ngayon. Walang makakaalis hanggang hindi natin sila mahanap. Kalokohan! Anong kinalaman nun sa amin? Kung papatuloy kayo sa paligid-ligid sa akin, tatawag ako ng pulis. Ang kapal ng mukha mo. Lakas loob mong hamunin ako sa teritoryo ko. Mayor Damon, andito lang ang mga reporter para mag-interview. Puno ng mamahaling gamit ang sasakyan. Kung talagang igiit mong maghanap, hindi namin kayang bayaran ang anumang sira. Leo, relax ka lang. Hindi ko gagalawin ang mga gamit nila. Buksan mo lang at tingnan kung may tao sa loob. Hindi mo ba gustong mahanap ang nanay mo? Siyempre gusto ko. Hindi pwede. Hindi natin sila pwedeng payagang hanapin ang sasakyan. Kapag naghanap sila, makikita nila si nanay na nagtatago sa loob. Sige, aminado ako. Pinakawalan ko si nanay, okay? Sinabihan ko siyang tumakbo papunta sa kabisera ng lalawigan. Alam ko na, ikaw ang may gawa nito. Ate, bakit mo ginawa ito? Bakit? Leo, ang dami mong pinag-aralan. Alam mo namang hindi siya pumunta dito ng kusa, hindi ba? Ni traffic nila si nanay. Ano? Ni traffic si nanay? Pag-isipan mo, bakit walang marunong bumasa o sumulat sa baryong ito? Pero ikaw, sa edad na 15 pa lang, nakapasok sa Ilarion University? Sa tingin mo ba talaga na ipinanganak kang henyo? Isang gintong penix? Mula sa mga bundok na ito? Ang utak mo? Lahat ng iyan galing kay nanay? Imposible. Kaya hindi siya pumunta dito ng kusa. Bakit pa tayo ipinanganak ni nanay? Hindi ba ganyan ang pamumuhay ng lahat sa baryo? Paano? Leo Williams, gumising ka. Buksan mo ang mga mata mo at tumingin kang mabuti. Ang mga kababaihan sa baryong ito, namumuhay ba sila ng parang tao? At kumusta naman ang binti ni nanay? Iyon ay mula noong sinubukan niyang tumakas kasama natin. Hinuli nila siya at binali ang binti niya. Hindi pumunta si nanay dito ng kusa. Ang binti ni nanay. Ito ay nabali noong sinubukan niyang tumakas kasama ko. Tumahimik ka. Magsalita ka pa. Puputulin ko ang bibig mo. Leo, huwag kang makinig sa kanya. Baliw siya. Lahat tayo ay dumaan na dito sa baryo natin. Walang pinipilit. Sa ngayon, kailangan nating hanapin ang nanay mo. Alkalde Damon, hinanap na namin kahit saan. Hindi siya mahanap kahit saan. Ang mga sasakyan ng mga reporter na lang ang kailangang siyasatin. Narinig mo ba? Ang mga sasakyan nila na lang ang natitira. Tiyak na nasa isa sa mga iyon siya.
Ang baryo ninyo ay sangkot sa isang ilegal na gawain. At ngayon, gusto mong sapilitang hanapin ang mga sasakyan. Sobra naman. Naitala ko ang lahat. Ilalantad ko ang mga krimen ninyo sa buong mundo. Kunin ang mga kagamitan nila at durugin. Tingnan natin kung paano nila kaya pang siraan ang ating baryo. Pinapalala mo ang mga bagay. Maaga o huli, mabubulok ka sa bilangguan. Hanapin ang mga sasakyan. Bawat isang sasakyan, hanapin ng maigi. Mahahanap natin siya ngayon. Kapag nakita mo siya, bugbugin mo agad. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang tumakbo ngayon. Wala dito. Wala rin sa akin. Diyos ko, kung makita nila siya, siguradong hahampasin nila siya ng husto. Tingnan mo ang mukha niya. Malamang nagtatago siya sa van na ito. Imposible. Puno ng mamahaling kagamitan ang van na ito. Hindi mo kayang bayaran kung masira. Hindi namin gagalawin ang mga gamit. Pero kailangan nating mahanap ang tao ngayon. Mayor Damon, ang huling van. Hayaan ninyo akong maghanap. Gusto kong ako mismo ang maghanap sa nanay ko. Itanong sa kanya kung bakit niya kami iniwan. Hey, Mayor Damon, hayaan ninyo si Leo na maghanap. Gusto kong makita itong baliw na babaeng ito. Paano niya nagawang tumakas? sige, maghanap ka na. Ikaw na mismo ang maghanap sa nanay mo. Basta hindi magsabi si Leo. Baka may pag-asa pa si nanay. Walang laman ang van. Papa. Ma, siya. Tatay. Wala si nanay dito. Leo? Sigurado ka bang wala ang nanay mo sa kotseng ito? Hinalughog na namin ang buong baryo. Itong sasakyan na ito na lang ang natitira naming saliksikin. Sinusubukan mo bang ilabas ng palihim ang nanay mo? Sinabi ko ng hindi. At iyon na iyon. Taga Evervale Village din ako. Nanay ko iyon. Sa tingin mo ba, hahayaan kong mawala siya? Kung hindi ako pinagkakatiwalaan ni Mayor Damon, wag mo na akong hilingan ng kahit ano sa baryo. Hindi ipinagkanulo ni Leo ang nanay niya. Sa wakas, may naipagmamalaki na tayong estudyante sa kolehiyo mula sa Ilarion University. Hindi natin siya dapat biguin. Sige na, bakit naman hindi kita pagkakatiwalaan? Dahil sinabi ni Leo na wala siya roon, yung baliw na babaeng iyon ay malamang na nagtatago sa ibang lugar. Inalughog ninyo ang kotse at sinira ninyo ang mga gamit namin. Ano, pipigilan ninyo kami rito ngayon? Hindi naman modelo tayong baryo. Hindi namin gagawin iyon. Nagpanik lang kami dahil may nawala. Huwag ninyong personalin, mga reporter. Isoli ninyo ang mga gamit nila. Dahil tapos na ang interview, pwede na kayong umalis. Sana lang kapag bumalik na kayo, mga reporter, hindi kayo magsusulat ng kung ano-anong kalokohan. Sinira ninyo ang mga gamit namin. Ano ang dapat naming i-report? Zane, bakit mo pa siya pinapansin? Itong pangit na baryo. Hindi ko na kaya kahit isang segundo pa. Umalis na tayo dito. Nanay, kung ang pag-alis ang gusto mo, tutulungan kita. Gaga, sabihin mo na. Saan mo itinago ang nanay mo? Sinabi ko na sa iyo, wala na siya. Isinakay ko siya sa bus papuntang syudad. Hinding-hindi mo siya mahahanap kailanman. Buisit, bubugbugin kita. Tay, tigilan mo na siya. Bubugbugin mo si Chole hanggang mangingitim ang katawan? Gago, nararapat lang sa kanya. Huwag kang masyadong mahigpit sa kanya, Jason. Umaasa ka pa rin sa dote niya. Ang matrikula ni Leo ay nakasalalay sa perang iyon. Sa ngayon, ang dapat unahin ay hanapin ang baliw na babaeng iyon. Isang baliw na pilay na katulad niya. Saan pa siya pupunta? Naabisuhan ko na ang bayan. Hindi siya makakatakas. Isang labasan lang ang baryo. Hindi siya makakatakbo. Tiyak na nagtatago siya sa isang lugar. Leo, sigurado ka bang hindi mo nakita ang nanay mo sa kotse? Hindi ko nakita. Mayor Damon, ano ang ibig mong sabihin? Inaakusahan mo ba ang ating Leo ng pagsisinungaling? Hinanap na namin ang buong baryo, pero hindi namin siya mahanap. Ang isang pilay na katulad niya ay hindi makakatakas. Bukod sa magtago sa kotse, ano pa ang magagawa niya? Buddy, tulungan mo akong magpara ng ilang sasakyan. Darating ako agad. Ang mga taong ito mula sa Evervale Village ay mga maton lang. Ang masamang kapaligiran ay nagbubunga ng masasamang tao. At ang basurang lugar na ito ay may nanguna sa klase, kakaiba iyan.
Zane, bakit ka nakatulala? Bakit hindi ka nagsasalita? Para. Anong problema mo? Ang lakas ng sigaw mo. Dito ka pala nagtatago. Magaling, Zane. Natagpuan mo talaga siya. Pero hinalughog ang kotse natin, di ba? Bakit hindi nila siya nakita? Yung lalaking naghalughog ng kotse natin ay malamang anak niya. Magsalita ka. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka namin matutulungan. Ako. Ang pangalan ko ay Sophie Sullivan. Sophie Sullivan. Bakit pamilyar na pamilyar ang pangalang yan? Samuel Sullivan ng Sullivan Group? Ano ang relasyon ninyo? 20 taon na ang nakalipas. May taong nakahigitan talaga siya sa marka sa pagsusulit sa kolehiyo noong panahon na iyon. Ang ating Sophie ay hindi pa nahahanap. Kung nag-asawa at nagkaanak si Sophie, ang kanyang anak ay nasa edad na ito ngayon. Samuel, tingnan mo ito. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Sophie noong bata pa siya. Siya ang tatay ko. Ikaw ang babaeng mula sa Sullivan Group na paulit-ulit na hinanap ng pulis, walang bakas sa loob ng 20 taon si Sophie Sullivan. Tatawagan ko ang tatay mo ngayon din. Kapag malaman niyang nahanap ka na, matutuwa siya. Mr. Samuel, nahanap na namin ang anak ninyong si Sophie. Siya ay ni-traffic papunta sa isang liblib na baryo, Evervale Village, sa loob ng 20 taon. Katatakas lang niya mula sa baryo. Papunta na kami ngayon sa syudad. Ano? Pupunta ako diyan ngayon din. Honey, tumawag lang ang mga reporter. Sabi nila nahanap na nila si Sophie. Talaga? Napakaganda. Tara, sunduin natin siya. Ihanda ang kotse. Iuwi natin siya. Anong nangyayari? Bakit ka biglang huminto? Puisit, lumabas ka ng kotse. Paano kang nangahas tumakas? Babaliin ko ang mga binti mo. Tulong, pasensya na. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Talagang hinarang ng mga baliw na ito ang kotse. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Magmaneho ka na. Magkakasabwat sila. Hindi natin sila hahayaang kunin siya. Saan mo siya dadalhin? Lahat. Lumabas na ngayon. Uta, kailan ka nakipagsabuatan sa mga reporter? Ang kapal ng mukha mong tumakas. Pasensya na. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Hindi niya to pinili, ikaw ang may kagagawan nito. Ang tatay niya ay si Samuel ng Sterling Group. Papunta na siya. Pagdating niya dito, ipapakulong niya kayong lahat. Gino, tingnan mo siya. Basag na basag siya. At siya pa ang tagapagmana ng Sullivan Group. Sinong maniniwala doon? Magmaneho ka ng mas mabilis. Tama na. Nahanap ko siya. Bumalik ka kasama namin ng tahimik at hindi ka gaanong mahihirapan. Dalhin na siya. Mayor Damon, dinukot siya papunta rito. Wala kang karapatang dalhin siya palayo. Hintayin mo hanggang dumating ang tatay niya. Dahil masyado kang sabik na tulungan siya, manatili kang kasama niya. Mayor, anong ginagawa mo? Sa teritoryo ng ating Evervale Village, naglakas loob ka bang hayagang agawin ang mga babae natin? Sinira mo ang mga patakaran ng Evervale Village. Mga kaaway kayo ng Evervale Village. Dalhin sila. Utang ina, ang yabang, sa ilegal na pagkulong sa mga babae, marahas na pagharang, kung sino-sino na lang ang dinadakip ninyo. Sa tingin ninyo, para lang sa pakitang tao ang batas. Sinasabi ko sa inyo, Krimen ito. Batas sa Evervale Village. Ang mga patakaran ng Evervale Village ang batas. At ako ang gumagawa ng mga iyon. Utang ina mo, bakit mo ako tinutulak? Gagawin kitang puro pasa. Huwag mo siyang saktan. Buisit ka, may pakialam ka sa kanya? Huli na. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pakikialam. reporter kami, kung hindi kami makabalik, tiyak na dadating ang pulis dito. Dumating na tayo sa puntong ito. Kahit pakawalan kita, hindi ka bababalik kasama ang pulis para maghiganti? Tama si Jason. Ang pakawalan sila ay magdadala lamang ng gulo sa Evervale Village. Ikulong silang lahat dito. Pakawalan sila.
Sasama ako sa inyo. Babalik ako. Hindi na ako tatakas. Alam ko na, nakipagsabwatan ka sa mga reporters. Kung hindi, bakit pa nila dadaanan lahat ng kaguluhang ito para tulungan kang makatakas? Huwag mo akong siraan. Hindi namin kayang tiisin ang mga maruruming gawain sa Evervale Village. Nabulag ka sa babaeng iyon. Malaki ang perang ibinayad ko para bilhin siya. Lagi niyang iniisip ang pagtakas. At ngayon, nakikipagsabwatan siya sa mga tagalabas. Desidido siyang sirain ang Evervale Village. Tigilan nyo na. Tama na ang pambubugbog. Kinulong ninyo ang mga babae. Ibinenta ninyo ang mga babae. Sinaktan ninyo rin ang mga tao. Ilalantad ko ang inyong mga masasamang gawain para makita ng lahat. Mukhang kung hindi ka namin tuturuan ng leksyon, hindi mo malalaman kung gaano kami kalakas sa Evervale Village. Sige, bugbugin sila. Tigil. Huwag ninyo silang saktan. Puta, pinoprotektahan mo pa rin sila. Sasabihin mo pa bang wala kang kinalaman sa kanila? Tigil! Labag ito sa batas! Tigilan mo siya! Papatayin mo siya! Babae ko siya. Bubugbugin ko siya kahit paano. Kahit mamatay siya, Williams pa rin siya. Anong pakialam mo? Tigil! Sophie, Sino ka? Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Lakas ng loob mong hawakan ang anak ko? Pinagaan ko lang yan para sa iyo. Sino ka? Wala kang pakialam. Ilang lalaki na ang nakasama mo. Tinatawag mo siyang puta? Ako ang tatay niya. Oh, si Mr. Samuel. Sophie, nahanap na kita sa wakas. Tigil, Huwag mo akong saktan. pasensya na. Sophie, ako to. Ako ang nanay mo. Nandito si nanay para maiuwi ka. Wala nang mang-aapi sa'yo. Nanay, pumunta ka ba para iuwi ako? Samuel, nahimatay si Sophie. Dalhin siya sa ospital. Sophie, Saan mo dinadala ang putang iyan? Ano naman kung kayo ang mga magulang niya? Akin siya. Binayaran ko siya. Kung gusto niyo siya, magbayad kayo. Mr. Samuel, mga desperadong tulisan ang mga ito. Kulang kami sa tauhan. Kapag lumala, nag-aalala kami baka masaktan ka at si Miss Sophie. Kayo ang kumuha sa anak ko. Makinig, tinawagan ko ang pulis habang papunta ako dito. Subukan ninyong pigilan kami at magbabayad kayo. Pulis? Paano dadating ang pulis sa lugar na ito? Kung hindi kayo magbabayad ngayon, walang makakaalis sa inyo. Pera? Ang kapal ng mukha ninyong humingi sa amin ng pera? Tigilan niyo na ang daldal. Magbayad kayo ngayon. Nagbayad ako ng 5,000 para pakasalan ang babaeng iyon. Tingnan ninyo ang suot nila. Malamang mayaman sila. Pwede nating pisilin pa sila para sa pera. Dekada ko na siyang ginagamit. Makakakuha pa rin siya ng magandang presyo. Walang kawalan. $10,000, hindi bababa kahit 1 sentimo. Walang pera, hindi siya madadala. 1. Ibinenta ninyo ang anak ko na parang alaga ang hayop. Putang ina ninyo, mga gago. Mga tulad ninyo, wala kayong makukuhang kahit 1 sentimo. Kung gayon, walang makakaalis sa inyo. Pulis, takbo. Sophie, uuwi na tayo, mahal? Sophie, gising ka na. Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Huwag mo akong saktan. Alam kong mali ako. Hindi ko na uulitin. Sophie, ayos lang. Ligtas ka na ngayon. Natagpuan ka namin. Wala nang mananakit sa'yo. Mga gi, go! Tingnan ninyo ang ginawa nila sa anak ko. Si Miss Sophie ay nagdusa sa pang-aabuso sa loob ng maraming taon. Ang matinding trauma ay nag-iwan ng malalim na peklat sa isip na isang malubhang kaso ng PTSD. Kailangan niyang magpatingin sa isang profesional, isang psychologist na gagamot sa kanya ng unti-unti. Hindi ito maaaring madaliin. 20 taon,
Paano nakaligtas ang anak ko sa loob ng 20 taon? At si Miss Sophie ay matagal ng kulang sa nutrisyon. Hindi mabilang ang mga bago at lumang pinsala niya. Minsan ay marahas na nabalian ang kaliwang binti niya. Dahil hindi ito nagamot sa oras, ang buto ay gumaling ng wala sa tamang posisyon. Upang makabalik sa normal, kailangan nating baliin muli at ayusin ang buto. Ang prosesong ito ay sobrang masakit. Hindi ito kayang tiisin ng karamihan. Kailangan nating gamutin iyan. Kailangan. Kilala ko ang anak ko. Sobrang mapagmataas siya. Tiyak na ayaw niyang maging pilay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nasaan ang babaeng iyon? Hindi niyo siya nahuli? Buisit, nakatakas pa rin siya. Kapag nahuli ko siya, bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Anak ng puta. Mabuti ang trato namin sa kanya at masarap ang pagkain at nangahas pa siyang tumakas. Gago. Tay, totoo bang binili mo si nanay? Anong pangangalakal ng tao? Puro kakagaguhan. Siya ang babaeng binayaran ko. Tingnan mo ang ating nayon. Lahat ng pamilya ay ganyan ang ginagawa. Bakit tinatawag na pangangalakal ng tao? Jason? Narinig kong tumakas ang asawa ko. Kinuha mo ang pera. Huwag kang maglaro ng marumi. Siyempre hindi, Marcus. Ang panganay, tumakas, pero nandyan pa ang mas bata. Paano ang anak kong babae? Dalaga pa siya. Tay, 18 pa lang ang kapatid kong babae. Paano mo siya maipapakasal kay Tio Marcus? Usapang pangmatanda yan. Hindi dapat sumasabad ang mga bata. Nay, ihatid si Leo pabalik sa kwarto niya. Siya. Hindi ako babalik sa kwarto ko. Hindi ako sang-ayon dito. Leo, maging mabait ka at sumama ka sa akin. Tay, huwag. Jason, talaga bang ibibigay mo sa akin ang anak mong babae? Marcus, narinig mo siya. 18 pa lang ang anak kong babae. Kapatid ng valedictorian. Talagang makakapag-anak siya ng valedictorian. Ang bigay kaya na ito. Sige, basta't payag kang ipakasal siya sa akin. Dadagdagan ko pa ng 5,000 ang bigay kaya. Sige, tara. Hanapin natin si Pete na bulag para pumili ng mapalad na araw. Sophie, hindi pwedeng madaliin ang paggaling. Dahan-dahan lang. Nay, kailangan kong gumaling ng mabilis. Nasa baryo pa ang mga anak ko naghihintay na sunduin ko sila. Ang mga iyon ay bunga ng karahasan. Bakit mo pa sila kukunin? Mga anak ko sila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana ako nakatakas. Sophie, naiintindihan ko. Mabubuti ang mga bata. Dapat nating isama sila pabalik. Sasamahan kita. Kailangan kong protektahan ang anak kong babae. Dumating na ang mapalad na oras. Magpalitan na tayo ng mga panata. Yumuko muna tayo sa langit at lupa. Mahal, may sasabihin ka ba? Hindi ako magpapakasal. Jason, ayaw akong pakasalan ng anak mo. Wala ba siyang respeto sa akin? Dahan-dahan lang, Marcus. Kailangan niya ng leksyon. Nakalimutan niya ang kanyang lugar. Huwag kang mag-alala. Kapag sayo na siya, ayusin mo lang siya ng ilang beses at susunod na siya. Wala kang karapatang magsalita. Kailangan mong pakasalan si Marcus ngayon. Wala kang pagpipilian. Hindi ako magpapakasal. Hindi ko siya pakakasalan, kailanman. Bakit mo pa siya pakikitunguhan? Huwag mong palampasin ang mapalad na oras. Ang seremonya ang mahalaga. Sabi ni Chole, hindi siya magpapakasal. Walang pipilit sa kanya. Hindi habang nandito ako, walang ikakasal ngayon. Huwag kang mag-alala, Chole. Nandito ako para sa'yo. Walang pipilit sa'yo na gawin ang anuman. Aba, Jason, ang anak mo ay pumunta dito para sadyang guluhin ako, ha? Marcus, kumalma ka. Huwag mo nang patulan itong batang walang alam. Kasalanan ko ito dahil hindi ko siya naturuan ng tama. Kakaladkarin ko siya palayo ngayon din. Leo, umalis ka na dito. Ang kasal ng kapatid mong babae ay wala kang pakialam. Humingi ka ng tawad sa bayaw mo ngayon. Huwag mong palampasin ang magandang oras. Hindi, Tay. Mas matanda si Marcus sa'yo, Tay.
Bakit mo hinahayaan si Chol na pakasalan ng lalaking tulad niya? Sa tingin mo, para kanino ko ginagawa ito? Para mabuo ang pambayad sa matrikula mo. Kung ang aking matrikula ay kapalit ng panghabambuhay na kaligayahan ni Cole, mas gugustuhin kong hindi na lang mag-aral sa kolehiyo. Lakas ng loob mo? Ang mga Williams sa wakas ay nagkaroon ng isang estudyante sa kolehiyo. Pupunta ka, gusto mo man o hindi. Leo, tigilan mo na ang kakulitan dito. Ang kasal ay palaging napagpapasyahan ng mga magulang at ikaw lang ang estudyante sa kolehiyo. Bakit napakabata-bata mo? Kung ang aking pag-aaral ay kapalit ng pagbebenta kay Chole, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan ng isip. Hindi na ako mag-aaral sa kolehiyo at hindi na ikakasal si Chole. Mga anak, hintayin ninyo ako. Papunta na ako diyan para sunduin kayo ngayon din. Leo, huwag kang magpakatanga. Kailangan mong mag-aral sa kolehiyo. Wala kang pakialam dito. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan mo para sa akin. Walang mas mahalaga pa. Pwede akong mag-aral mamaya. Kung mapunta ka sa impyernong pamumuhay na iyan kasama si Marcos, masisira ang buhay mo. Tama na, tigilan nyo na ang pag-aarteng magkapatid. Jason, binigyan na kita ng dote. Dapat ngayon na ang kasal. Kung hindi mo kayang pigilan ang mga anak mo, huwag mo akong sisihin kung may mangyaring masama. Marcus, kalmahan mo lang. Siguradong matutuloy ang kasal. Leo, napakatanga mo. Ang mga magulang ang nagdedesisyon. Kailan ba nakakapili ang babae ng asawa? Makinig ka, ikaw ang pag-asa ng buong nayon. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan mo. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Pinapatay mo si Chole. Hindi ako sasang-ayon dito. Kanselahin ninyo ang kasal o hindi na ako mag-aaral sa kolehiyo. Kayo ang pumili. Tama na, pigilan niyo siya. Takluban niyo rin ang bibig niya. Huwag ninyong palampasin ang mapalad na oras. Sam, may problema. Pinilit ni Jason si Chole na pakasalan si Marcos. Nagpapalitan sila ng pangako sa munisipyo. Ano? Unang yukod sa langit at lupa. Sandali! Nina. Cole, ayos ka lang? Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Sam, Tito Jason, huwag mong ipakasal si Joy kay Marcos. Siya ang pakakasalan ko. Babayaran ko ang bigay kaya. Jason, may $6,000 dito. Ito ang buong ipon ng pamilya natin. Talagang mahal ni Sam si Cole. Pwede mo bang payagan si Cole na pakasalan si Sam? Anong ibig mong sabihin? Sam, ang kapal ng mukha mo. Lakas ng loob mong nakawin ng asawa ko. Tito Marcus, mahal ko talaga si Chole. Seryoso ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Hayaan mo kaming magkasama. Gusto mo ng basbas ko? Sam, walang usapan ngayon. May kasunduan na kami ni Jason. Binayaran ko ng buo ang $10,000 para sa kanya. Sasama si Chole sa akin ngayon. Tapos, sa tingin mo, kaya ng $6,000 na agawin ang kasunduan? Sa tingin mo, madali akong mauto? Sinong mag-aakalang ang babaeng ito ay magiging ganito kasikat? Dalawang lalaki ang nag-aaway dahil sa kanya. Tamang-tamang pagkakataon para itaas ang presyo. Uy, hindi naman ako nagsasabing hindi. Grace at Sam, nakita ninyong dalawa iyon. Binayaran na siya ni Marcus. Nakaayos na ang kasal. Bukod dito, $6,000 lang ang pera mo. Pinalaki ko ang anak kong babae sa loob ng maraming taon. Hindi ako pwedeng malugi, di ba? tatay, ibinibili mo ako na parang alagang hayop? Pabalik-balik ang bentahan. Anak mo ba talaga ako? Tumigil ka sa pag-iyak dito. Pinalaki kita sa lahat ng mga taon na ito. Ano naman kung ipagpalit kita sa dote? Sinong babae ang hindi nagpakasal ng ganito? Narinig mo ba? Pumayag na ang tatay mo. Sumama ka na sa akin ngayon. Kung magpapatuloy ka, may matututunan kang leksyon. Pakawalan mo ako. Hindi ako sasama sa iyo. Sam, tulungan mo ako. Huwag mo siyang hawakan. Sino ang maglalakas loob na kunin siya? Sam, huwag kang padalos-dalos. Mag-usap tayo ng mahinahon. Nay, hindi ko kayang manood lang at hayaang si Chole na lumakad papasok sa impyerno. Kulang pa rin ang 4,000. Kahit na kailangan kong ibenta ang lahat, mamalimos, mangutang o magbenta ng dugo, makukuha ko iyan.
Tito Jason, nagmamakaawa ako sa'yo. Hayaan mong pakasalan ko si Chole. Ipinapangako kong pakikitunguhan ko siya ng mabuti habang buhay. Ang natitirang 4,000, tiyak na maibibigay ko ito sa'yo sa loob ng 3 araw. Jason, narinig mo siya. Talagang mahal ni Sam si Cole. Huwag kang mag-alala, babayaran namin ang pera. Kahit na kailangan naming ibenta ang bahay, makukuha namin ito para sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Makikipagsabayan ka sa akin? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Jason, minsan lang magpakasal ang isang babae dahil nakatakda na siyang pakasal kay Marcus. Pakakasalan siya ni Jole. Tapos na ang usapan. Alkalde, 2 taon mas matanda si Marcos sa tatay ko. Umiinom siya at nananakit ng mga tao. Kung pakakasalan ko siya, maaga o huli, bubugbugin niya ako. Kapag nag-asawa ka ng lalaki, susundin mo siya. Sa hirap at ginhawa. Ganyan talaga. Tiisin mo lang, lilipas din. Dahil nagsalita na ang alkalde, nakatakda na ang kasal. Narinig mo ba? Kahit ang alkalde ay pumapanig sa akin. Tingnan natin kung sino ang mangahas na humadlang sa akin ngayon. Ang tawag nila sa lugar na ito ay Evervale Village, pero bulok na ito sa kaibuturan. Puro sila demonyo na nagkukunwaring tao. Puro kayo daldal tungkol sa mga patakaran at asal. Pero ipinagbibili ninyo ang mga babae na parang mga alagang hayop alang-alang sa pera. Hindi ito Evervale Village. Pugad ito ng mga demonyong kumakain ng tao. Pagsuway! At iniinsulto mo pa ang mga kapitbahay? Dahil espesyal ang araw mo, palalampasin ko na lang? Ngayon, magpalitan na kayo ng panata ng masunurin o wag ninyong sisihin ako kung maging mabagsik ako. Mas gugustuhin ko pang mailibing ng buhay kaysa pakasalan siya. Dumating na ang mapalad na oras. Alkalde, pakiusap! Pakawalan mo na si Chole! Hindi talaga siya maaaring magpakasal sa kanya. Sam, sumuko ka na lang. Pigilan ninyo silang dalawa. Huwag ninyong hayaang masira ang kasal at maantala ang mapalad na oras. Unang yuko sa langit at lupa. Ikalawang yuko sa inyong mga magulang. Mag-asawa, magyukuran kayo sa isa't isa. Ihatid sa silid ng mga bagong kasal. Mahal, tara na. Sumama ka sa akin, pauwi sa silid ng kasal. Sam, lagi tayong magkasama. Ngayon, ginulo mo ang kasalan at pinahiya mo ang bayan. Kaya, aaminin mo bang mali ka? Gusto ko lang pakasalan si Chole. Ano bang mali ang ginawa ko? Lahat ay ukol sa kung sino ang mauna, siya ang masusunod. Ngayon ang kasal ni Marcos. Ang pagpunta rito para mag-istorbo ay malaking pagkakamali. Ayon sa batas ng bayan, makakatanggap ka ng 30 hagupit. Tatanggapin mo ba? Hindi. Wala akong ginawang mali. Mayor, bata pa si Sam, hindi niya naiintindihan. Pakiusap, magpakita ka ng awa. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Ang batas ay batas. Kung hindi natin siya parurusahan ngayon, lahat ay gagawin din ang pareho. Kung gayon, para saan pa ang mga batas? Paano naman ang reputasyon ng Evervale? Mayor, kung parurusahan mo ang isang tao, parusahan mo ako. Hindi ko napalaki ng tama ang anak ko. Ako ang bahala sa lahat ng sisi para sa kanya. Hindi ka rin makakaligtas. Sumama ka sa kanya sa paggawa ng gulo ngayon. Wala ka na bang pakialam sa mga batas ng bayan? Pareho kayong tig, 30 hagupit. Walang makakatakas dito. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Ako lang ang gumawa ng lahat. Walang kinalaman ang nanay ko dito. Sam, ikaw lang ang bihasa sa kandado sa baryo. May kakayahan ka. Bakit ka pa mag-aalala sa paghahanap ng asawa? Basta't may pera ka. Makakahanap pa nga ako ng kolehiyala para sa iyo. Ayoko ng kahit anong kolehiyala. Si Chole lang ang gusto ko. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang susi ng kanyang tanikala, gumawa ka ng kopya, hindi ba? Ano? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang tanikala ng babaeng yon. Kailangan mo ng susi para buksan yan. Nasa akin lagi ang susi. Ikaw lang ang panday ng susi sa baryo. Madali lang para sa'yo ang gumawa. Kaya, gumawa ka ba ng susi para sa kanya? Sam, totoo ang sinasabi niya? Tinulungan mong makatakas ang asawa ni Jason, di ba? Oo, tinulungan ko siyang makatakas. Hindi siya baliw na pokpok.
Buhay na tao siya. Tulad niya lang ako. Dinala mo kaming dalawa dito para ipagbili. Ano, nanay? Kung hindi mo masyadong binabantayan si Sam, sana nakasama ko na siyang tumakas noon pa. Tumahimik ka. Sinong pamilya sa baryo natin ang hindi nagbayad para magdala ng asawa mula sa labas? Paano kang nangahas magsalita ng walang kwenta dito? Sino man, kunin ang pamalo. Parusahan siya ayon sa batas ng baryo. Huwag mong galawin ang nanay ko. Paluin mo na lang ako. Sam, Nanay. Nanay, ayos ka lang? ayos lang ako. Pareho kayong may kasalanan at kailangan kayong parusahan. Nanay, takbo. Pumunta ka sa syudad at hanapin ang tatay ko. Sabihin mo sa kanya na iligtas ako. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Nanay, Takbo, huwag kang mag-alala sa akin. Ethan, hintayin mo ako. Hahanapin ni nanay ang tatay mo para iligtas ka. Huwag mong hayaang makatakas siya. Hindi ako makahinto. Kailangan kong hanapin ang tatay niya para iligtas si Sam. Bumangon ka. Bakit ka bumalik? Halos hindi ka umabot. Takbo! naglakas loob ka talagang bumalik? Perpekto. Sumama ka sa akin. Matagal na kitang hindi natikman. Namiss ko yan. Huwag kang matakot. Hindi ako nag-iisa. Oh, may kasama ka? Wala ring tulong sa'yo yan. Mga pre, kunin sila. Buwisit, anong tapang mong saktan ako? Hintayin mo lang. Kukuha ako ng taong haharap sa'yo. Pakiusap, iligtas si Sam. Nasa bulwagan ng bayan siya. Binubugbog ng alkalde si Sam hanggang sa mamatay. Sige, pupunta na ako para iligtas siya. Sam, anong tapang mong pakawalan ng mga babae? Ito ay pagtataksil sa nayon ng Evervale. Trader ka sa buong nayon. Ngayon, tuturuan kita ng isang magandang aral. Tumigil. Buster! Dawson! Inutusan mo silang saktan ako? Oo, ano naman kung ginawa ko? Ikaw pala, loka ka. Ang kapal ng mukha mong bumalik. Bakit hindi ako mangahas? Bumalik ako para kunin ang anak ko. Nasaan si Chloe? Ah, ibig mong sabihin, kasal na siya. Anong ibig mong sabihin kasal? 18 pa lang siya. Kanino mo siya ipinakasal? Ipapakasal ko siya kung kanino ko gusto. Ako ang tatay niya. Ako ang masusunod. Jason, tarantado ka talaga. Paano mo nagawa iyon? Puta, ang kapal ng mukha mong saktan ako. Nandito ako, nangahas kang saktan siya? Sabihin mo ngayon, kanino mo ipinakasal si Chloe? Leo, bakit ka nakatali dito? Nanay, iligtas mo si Chloe. Ipinakasal siya ni tatay kay Marcus. Dinala na nila siya sa silid ng kasal. Ano? Jason, halimaw ka. Pambihira ka, sinaktan mo ako. Mga tao, hulihin sila. Sophie, iligtas mo muna si Chloe. Dito ko sila pipigilan. Si. Chloe, sandali lang, darating na si nanay. Kailangan mong kumapit.
Marcus, dinala ko siya. Kita mo? Oo, Mrs. Williams. Hindi. Teka, mukhang dapat na kitang tawaging Lola. Ay, sige. Kung gayon, hindi ko sisirain ang kasiyahan mo. Pupunta ako sa town hall para sa handaan. Mahal, gabi na. Oras na para sa silid ng mag-asawa. Lumayo ka. Pakiusap, Tito Marcus. Pakawalan mo ako. Babayaran ko ang 10,000 dolyar. Lalabas ako at magtatrabaho para mabayaran ka. Ha, kikita ka ng pera? Saan mo ito kikitain? Hindi ka man lang makaalis sa Evervale Village. Dahil ipinakasal ka ng tatay mo sa akin, asawa ka na ni Marcus. Tanggapin mo na lang. Bitiwan mo ako. Peste, kumalma ka. Mabango ka. Huwag mo akong hawakan. Kailangan ka lang turuan ng leksyon. Kapag pinalo ka, susunod ka. Nanay, baka hindi na ako makatiis hanggang sa dumating ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan siyang hawakan ako. Tigil. Sino yan? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa ako? Ginulat mo ako? Kaya mo bang bilhin yan? Nandito ako para iuwi ka, Chloe. Nanay, nandito ka na sa wakas. Akala ko hindi na kita makikita. Nandito ako, Chloe. Huwag kang matakot. Ayos lang. Aba, kung hindi ito ang asawa ni Jason na dapat ay akin. Kung hindi, maaari kayong dalawang manatili sa akin ngayon. Anong sabi mo? May makakasama kayo. Nanay, takbo! Huwag mong hayaang mahuli ka nila. Takbo ng malayo hanggat makakaya mo. Huwag ka nang bumalik dito. Hindi ako tatakbo. Nahanap ko na ang pamilya ko. Bumalik ako para lang iuwi ka. Kinakausap kita. Ikaw at ang anak mo ay parehong magpapakasal sa akin. Mayroon kayo sa isa't isa. Ang galing, di ba? Hindi ka karapat-dapat. Gaga, hinahanap mo. To, di ba? Aray, bitawan mo ako. Chloe, tara na. Iuwi ka ni nanay. Hindi kayo pwedeng umalis. Ito ang babaeng binili ko ng 10,000 dolyar. Binayaran ko na siya. Kailangan niyang pakasalan ako. 10,000 dolyar. Sa tingin mo, kayang bilhin ng perang yan ang buong buhay ng anak ko. Ano ngayon? Nagbayad ako para sa asawa, kaya dapat maglingkod siya sa akin. Hindi si Chloe isang alagang hayop na pwedeng bilhin at ipagbili. Paano mo kayang tratuhin siya ng ganyan? Nakalimutan mo ba? Noon, sa kulungan ng baboy, nakikipagtali ka sa kahit sino para sa 250 piso. Naging mabuti na ako sa anak mo, hanggat binibigyan niya ako ng anak na lalaking may pinakamataas na marka. Hindi ko siya hahayaang makipagtalik sa iba. Gago, lahat ng mga kasuklam-suklam mong ginawa, may kapal ka pa ring mukhang magyabang. Kinukidnap mo ang mga babae at ginagawa mong alagang hayop. Lahat ng ginagawa mo ay labag sa batas. Akala mo ba talagang ang pagtatago rito ay makapagpapaligtas sa iyo ng tuluyan? Batas? Sa baryong ito, ako ang batas. Noong panahong nakaluhod ka, bakit hindi mo binanggit ang batas noon? Nagsuot ka ng malinis na damit para maging totoong tao? Kayo ang nagbitag sa akin noon. Akala ba ninyo hindi ako makakalabas? Bumalik ako ngayon para gumanti sa inyong lahat. Gaganti ka? Parang kailangan mo lang ng magandang bugbog. Bubugbugin kita ng ilang beses at susunod ka na ulit. Puntahan mo at putulin ang kasuklam-suklam niyang ari para hindi na siya makasira ng ibang babae. Loka, lakas ng loob mo? Kapag wala na ang kasuklam-suklam mong ari, paano mo pa magugulo ang mga batang babae? Chloe, tara na. Isasama ka ni nanay kay lolo. Siya. Nanay, magdudulot ba to ng gulo? Ayos lang yan, huwag kang matakot. Nararapat lang sa kanya iyon. Nakuha niya ang nararapat. Hindi na siya makakapanggulo ng mga batang babae ulit. Tara na, isasama ka ni nanay kay lolo. Uwi na tayo. Alam ko na. Itong baliw na babaeng to ay nasa labas nakikipaglandi sa bagong lalaki. Noong nakaraan, nakatakas siya kasama ang 2 periodista. Hindi ako makapaniwala na talagang bumalik siya. Lahat ng paghihirap na dinanas ni Sophie, Ako mismo ang magpapabayad sa kanila ngayon. Wala sa inyo ang makakatakas. talagang maganda ang buhay niya, pero iniisip niyang tumakas. Paano ko naman hindi babaliin ang mga binti niya? Siya ang may kasalanan. Ginusto niya iyon. Kung mangahas kang baliin ang isa sa mga binti niya, babaliin ko ang bawat buto ng katawan mo.
mananatili kang nakahiga sa kama sa natitirang buhay mo. Ikaw? May sasabihin ako sa'yo. Sa Evervale Village, binili ko ang aking asawa. Pwede ko siyang saktan kahit kailan. Pwede ko siyang murahin kahit kailan. Walang makakapigil sa akin, kahit ang mga Diyos. Ipinanganak siyang walang kwenta. Kung hindi mo siya didisiplinahin, hindi siya magiging maayos. Pangangalakal ng tao, labag sa batas na pagpigil. Bawat isa ay malubhang krimen. Hindi mo lamang napagtanto ang mga pagkakamali mo. Masyado ka pa ring mayabang. Ubod kang bobo. Krimen? Anong krimen? Binili ko ang sarili kong asawa. Bakit hindi ko siya pwedeng saktan? Lahat ng bahay sa aming baryo ay ginagawa ito. Bakit hindi niya kayang tiisin? Ilang palo pa at matututo na siya. Ang Evervale Village ay may sariling mga batas. Ang isang tagalabas na gaya mo ay walang karapatang makialam. Umalis ka o kung hindi, babugbugin ka namin. Lahat ng mga paghihirap na tiniis ni Sophie, pababayarin ko silang lahat ngayon. Nangangahas kang magdulot ng gulo sa Evervale Village? Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Aray! 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 Nangangahas kang saktan ako? Sinaktan mo ang anak ko? Pupunitin kita. Huwag mong isipin na ang pagdala ng ilang walang kwentang guwardiya ay nangangahulugang kaya mong magpakatigas dito. Grabe ito. May tao ba? Hulihin ninyo ang tagalabas na ito. Tingnan natin kung sino ang mangahas gumalaw. Tay, ito si Chloe. Chloe, bumati ka kay Lolo. Lolo, Oh, ang bait naman ng bata. Narinig kong sinikap mong iligtas ang nanay mo. Huwag kang mag-alala. Isasama ka ni Lolo pa uwi. Wala nang mang-aapi sa'yo ulit. siya. Mayaman pala ang pamilya ng baliw na babaeng to. Swerte natin. Aba, ikaw nga pala si Ginoong Samuel. Tingnan mo ang gulo na ito. Hindi pagkakaunawaan lang ito sa pamilya. Pamilya tayo, hindi lang natin napansin. Uy, pamilya tayo, Ginoong Samuel. Normal lang na mag-away ang batang magkasintahan. Nag-aaway sila, pero mabilis naman magbati. Sino ang nagsabing pamilya tayo? Hindi pagkakaunawaan lang to. Ako at ang baliw na babaeng iyon, ibig kong sabihin, nag-aaway lang kami ni Sophie. Wala namang seryoso. Jason, tigilan mo na ang pagpapanggap mong plastic. Hindi tayo naging pamilya. At hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Nagbenta ka ng tao, ipinakulong mo, at pinalo ang anak kong babae, at inabuso ang apo kong babae. Paano mo nagawang tawagin kaming pamilya? Uy, huwag mong sabihin niyan. Kahit papaano, nagpalaki si Jason ng magaling na anak. Tingnan mo si Leo. Nakapasok siya sa Ilarion University sa murang edad. Siya ang nangunguna sa klase. Dali. Leo, bumati ka kay Lolo. Leo, alam kong matalino kang bata. Itong mga taga-baryo ang nanloko sa'yo. Tingnan mong mabuti ang paligid. Ang pagbebenta ng tao, pagpapakulong, pananakit. Tama ba ang alinman sa mga ito? Leo, ganito na talaga ang nakagawian ng nayon natin. Anong mali doon? Huwag mong hayaang iligaw ka nila, bata. Mag-isip ka para sa sarili mo. Alamin mo ang tama at mali. Mali ang pagbebenta ng tao, kahit paano ang sabihin ng nayon. Laban ito sa batas. Ipinagmamalaki kung alam mo ang tama at mali. Tama si Leo. Ang mali ay mali. Ang mali ay hindi nagiging tama dahil lang ginagawa ito ng lahat. Dahilan mo ang kamangmangan. Inaapakan ninyo ang batas ng bayan gamit ang inyong mga alituntunin. At inaapi ninyo ang mga inosenteng tao. Ngayon, gusto ninyong sirain ang mga anak ko. Mga gago. Sa tingin ko, may punto siya. Anong pakialam mo? Gusto mo bang maikulong ulit sa kulungan ng baboy? Sa tingin ko, ikaw ang nagkakalat ng kasinungalingan. Ganito na talaga ang Evervale Village dati. Maayos naman tayo. Bakit ang daming reklamo? Minsan kang lumabas at bumalik kang nagdadala ng gulo. Sinisira ang kapayapaan ng ating nayon. Tama. Tama si Major. Itigil mo na ang paninira ng pangalan ng ating nayon. Sa tingin ko, ikaw lumabas lang at nakaisip ng mga kakaibang ideya. Ayaw mo nang mamuhay ng maayos. At sinira mo ang anak ko. Kung gusto mong umalis, sige. Pero kailangan mong bigyan ako ng bagong asawa. Jason, alam na alam ko ang balak mo. Pera lang ang gusto mo, di ba? Marami akong pera.
Para sa akin ba lahat ng perang ito? Talagang nalulunod na si Jason sa pera ngayon. Nag-asawa siya ng babaeng punong-puno ng pera. Gusto mo rin? Kaya kong ibigay sa iyo ang pera. Pero inapi ako ni Jason. Talagang galit na galit ako dahil doon. Sino ang mananakit sa kanya? Isang sampal. May $100 ka na. $100 para sa mga pulubi yan, para kaming walang pera. Eksakto. Kami ba ang mga taong para sa $100 ay sasapakin si Jason? Seryoso mong minamaliit kami. $1,000. $10,000? Ilan bang bukirin ang kailangan nating taniman? Para kumita ng $1,000. Unong di lang dolyar? Baliw kang baliw? Talagang minamaliit mo ang samahan naming magkakapatid? Paano nila kailanman sasapakin ako para sa $1,000? Tama talaga si Jason. Paano namin kailanman para sa $1,000 sasapakin si Jason? Oh, talaga? Talaga ba? Isang sampal, $10,000. Ano bang gusto ninyo? Seryoso bang gusto ninyo akong saktan? Nagsisinungaling siya sa inyo. Isinusumpa ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nanay, bakit mo ako sinampal? Sabi niya, $10,000 sa isang sampal. Gusto ko lang makita kung magbabayad ba siya. Ngayon, sa iyo na itong $10,000. Diyos ko, kaya totoo nga na $10,000 ang isang sampal. Malaking pera iyan, anak. Hindi ka lugi. Pero hindi mo pa rin ako pwedeng sampalin. Ako ang sarili mong anak, alang-alang sa Diyos. Hoy, dapat ako ang nauna. Miss Sophie, hindi. Naku, may bisa pa ba ang alok na iyan? Kaya kong manampal at kaya kong masampal. Oo, mas mura ako sa kanya. Gagawin ko ito sa halagang 5,000. Dawson, anong ibig mong sabihin? Inaagaw mo ang negosyo ko, ha? Inaagaw ko ba ang negosyo mo? Kung sino man ang makakuha, sa kanya iyon. Oy, $10,000 sa isang sampal. Kahit ilang sampal ang gusto mo. Marami akong pera. Miss Sophie, seryoso ka ba? Talaga. huwag kang lalapit sa akin. Magkapatid tayong lumaki ng magkasama. Paano mo ako masasampal para sa $10,000? Pati ang nanay mo, sinampal ka. Bakit hindi namin kaya? Tama, Jason. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasampalin ng libre. Bibigyan ka namin ng 300. Anong akala mo? Ginagawa mo yan. Huwag mong subukang saktan ang anak ko. Kung may mamalo sa kanya, ako ang mauuna. Ma, bakit ka nagdudulot ng gulo? Anak mo ako. Anak, tiisin mo na lang. $10,000 bawat sampal. At saka sabi nila, bibigyan pa nila tayo ng 3,000 bawat sampal. Yayaman na ang pamilya natin. Mali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, tigil. Huwag mo akong saktan. Ayoko na sa pera. Tama na. Mayaman na tayo. Sobrang mayaman. Akin na ang lahat. Akin na ang lahat. Sis, sa susunod naman may ganitong magandang alok. Siguraduhin mong tawagan kami. Hindi na kailangan ng susunod. Mayroon pa ngayon. Lagi mo akong inaapi noon. Ang ideya na kumbinsihin si Jason na baliin ang binti ko ay sa iyo lahat. Huwag mo akong saktan. Matanda na ako at mahina. Mabubugbog ako hanggang mamatay. Aray. Jason, nanay mo ako. Paano mo nagawang saktan ako? Dahil sa $10,000? Ma, di ba sinabi mong tatanggapin mo ang sampal? $10,000 yan. Kayanin mo na. Tara, yayaman na tayo. Ma, kung may ibang kikita ng ganyang pera, mas mabuti pang anak mo na mismo. Pagkatapos ng palo, yayaman na tayo. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Halimaw ako. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Pangako, hindi ko na uulitin. Ayoko ng pera. Huwag mong hayaang saktan nila ako. Pakiusap. Takot ka na ngayon, ha? Noon, sinabi mo kay Jason na baliin ang binti ko. Ikinulong mo ako sa kulungan ng baboy sa loob ng 20 taon.
Hindi mo ba naisip ang araw na ito? Mahilig ka sa pera, di ba? Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon na kumita. Bakit hindi mo ito kinukuha? GNNG. Williams, napakagandang pagkakataon ito. Kapag pinalampas mo, mawawala na. Huwag kang mag-alala, matanda ka na. Mag-iingat kami, hindi ka namin papatayin. Ma, tanggapin mo na lang. Ilang sampal lang yan. Hindi ka mamamatay. Tingnan mo ako, ayos lang ako. Alam ng mga to ang ginagawa nila. At kapag nakuha na natin ang pera, mamumuhay tayo ng marangya araw-araw. Ate, sino pa ang nangapi sa'yo? Sabihin mo sa amin. Ituro mo sila, kami na ang bahala sa kanila. Oo, pakiusap, sabihin mo sa amin. At siya rin. Hindi kita binubuli. Wala akong kinalaman dito. Pinayagan mong magbinta at manakit ng mga babae ang mga taga-baryo. Gumamit ka ng koneksyon para makahanap ng mga bibili, at pinipilit mong maging mangmang ang mga bata tulad mo. Hindi mo sila hinahayaang malaman ang labas ng mundo. Ikaw ang ugat ng lahat ng problema sa baryong ito. Anong ginagawa mo? Umatras ka. Ako ang alkalde ng Evervale Village. Ang lakas ng loob mong sumuway? Ang laki-laki mo na ngayong boss. Relax lang. Ilang suntok lang naman, di ba? Isipin mo na lang na para sa ikabubuti ng mga taga-baryo. Magsakripisyo ka. Buwisit. Kung pera lang naman ang habol niyong lahat, nandito naman siya sa baryo natin. Bakit nakikinig pa kayo sa kanya? Dakpin niyo na lang siya. Doon mapupunta sa atin lahat ng pera niya. Tama, bakit hindi ko yun naisip? Ikaw nga ang matalino, Mayor. Kaya nasayang lang ang pagkabugbog namin ng nanay ko? B. Chach, sinadya mo kaming dayain. Hindi ba pumayag kayo? Kinuha nyo ang pera. Kayo mismo ang nanakit. Hindi kita pinilit. Mga bro, kunin nyo na sila. Kunin nyo na sila. Habulin nyo. At mapapasa atin ang lahat ng pera. Sige na. Sinong may ganang loob? Natawag na ako ng pulis. Papunta na ang mga pulis. Pulis? Sa liblib at abandonadong lugar na ito, paano darating ang mga pulis? Sa Evervale Village, ako ang masusunod. Hulihin silang lahat. Ako ang mananagot kung may magkamali. Tay, okay ka lang. Okay lang ako, Sophie. Huwag kang mag-alala. Nasa likod mo ako. Ngayon walang makakaprotekta kanino man. Hindi pa narito ang pulis. Kailangan nating patagalin pa sila. Sa tingin mo talaga kaya mong pamunuan ang bayang ito? Ano kung kaya ko? Dahil naglakas loob kang bumalik ngayon, huwag mong asahan na makakaalis ka pa ulit. Ano kung nahanap mo ang pamilya mo? Mapapasa kanila ka pa rin. Sige, kunin ang pera at ang mga tao. Perang-pera lang ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Lumayo kayo. Kukunin namin ang pera at mananatili rin ang mga tao. Kunin sila. Walang gagalaw. Pulis. Pulis, bakit naparito ang mga pulis? Paano? Paano ninyo nahanap ang lugar na ito? Nakatanggap kami ng ulat. Ang Evervale Village ay may pangangalakal ng tao at ilegal na detensyon, sadyang pananakit laban sa mga kababaihan at mga bata at iba pang mga kriminal na gawain. Matibay ang ebidensya. Ibagsak ninyo ang lahat ng armas ngayon. Sumuko na kayo. Alkalde, bakit po ba pumunta ang mga pulis? Kailangan ninyong mag-isip ng paraan agad. Ayoko pong makulong. Tapos na tayo. Dalhin silang lahat. Opisyal. Sa baryong ito, marami pa ring mga babaeng biktima ng pangangalakal ng tao.
Ang iba ay nakakulong sa babuyan, at ang iba ay nakatago sa mga silong. Pakiusap po, sumama kayo sa akin, at iligtas ninyo sila. Tulungan ninyo silang mahanap ang kanilang mga pamilya. Sige, mauna ka. Sabay nating iligtas sila. Huwag mo akong saktan. Hindi na ako tatakas. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Ayos lang, pulis ito. Nandito ang mga pulis para iuwi ka. Huwag kang matakot, Binibini. Pulis ako. Nandito ako para iuwi ka. Bahay? Makakauwi na ba talaga ako? Huwag kang matakot. Ilalabas ka namin. Sophie, ang pamilya ko'y laging may paborito. Kahit na bumalik ako, hindi nila ako tatanggapin. Wala na akong tahanan. Kung aalis ako sa Evervale Village, saan ako pupunta? Samahan mo ako. Aayusin ko ang matutuluyan mo. Bibigyan kita ng matatag na trabaho. Mula ngayon, magtutulungan tayo. Opisyal Miller. Kung may mga babaeng hindi mahanap ang pamilya, o hindi sila tatanggapin ng pamilya, maaari mo ba silang ipadala sa akin? Gusto kong magtatag ng Way Home Foundation upang bigyan ang mga babaeng walang tahanan ng matutuluyan. Miss Sophie, lubos naming nauunawaan. Ang iyong kabutihan at mabubuting gawa at lubos ka naming sinusuportahan. Sinumang babae na ayaw nang umuwi o walang tahanan, ipaalam namin sa iyo. Gagawin ng pulisya ang lahat para sa iyong kaligtasan. Sophie, napakabuti ng puso mo. Buong pusong sinusuportahan ka ni tatay. Gawin mo ang gusto mo, huwag kang mag-alala. Salamat, tatay. Umuwi na tayo. Ano ang problema? Nanay, makakauwi ba talaga ako kasama mo? Sisihin mo ba ako? Leo, mabuti kang bata. Nalinlang ka lang ng mga taga-bayan. Hindi mo kasalanan. Masaya kang tinatanggap ni na lolo at lola sa bahay. Sige, uuwi na ako kasama mo. Mahal, dinala ko ang apo nating lalaki at babae, pabalik sa bahay. Oh, bumalik na sina Leo at Chloe. Nanay, ibinalik ko na ang mga bata. Leo, Chloe, batiin ninyo si Lola. Lola? Lola? Oh, Sinta, sa wakas, dinala mo na pauwi ang aking mga anghel. Gutom ba kayo, mga anghel ko? Sabihin ninyo kay Lola kung ano ang gusto ninyong kainin. Iluluto iyon ni Lola para sa inyo. Lola, hindi mo ba ako kinamumuhian? Hindi mo ba sinisisi ang tatay ko sa pagdukot kay Mommy? Bakit ka naman sisihin ni Lola? Kasalanan ng tatay mo. Anong kinalaman mo riyan? Ngunit kung talagang papayag kayo na magluto si Lola para sa inyo, magagalit talaga si Lolo sa inyo. Masama ba talaga ang luto ko? Sige, bihira lang ang ganitong pagkikita ng pamilya. Hayaan nyo na lang muna ang mga bata. Nagluto na si Tita Wang ng hapunan. Maligayang pagbabalik, Leo at Chloe. Lumabas na ang hatol sa unang pagdinig. Ang pangunahing salarin si Jason Williams, nagkasala ng pangangalakal ng tao, ilegal na pagkulong, sinadyang pananakit, at iba pa. Sabay-sabay na sentensiya. Nasentensiyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Hindi na siya makakalabas. Ang dating alkalde na si Damon ay protektor ng ilegal na pangangalakal sa baryo. Sa loob ng maraming taon, minaniobra niya ang mga bagay-bagay at nagtakda ng mga patakaran, tinatakpan ng mga krimen. Nagkasala ng pangangalakal, ilegal na pagkulong, sinadyang pananakit, at iba pa. Sabay-sabay na sentensiya. Nasentensiyahan din siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. At si Marcus Williams, Buster, Dawson at iba pang mga taga-baryo nakatanggap ng 3 hanggang 5 taong pagkakulong. Lahat ng mga masasamang tao ay naharap sa hustisya. Ang Evervale Village ay isa ng ganap na baryong multo. Ang mga taong ito ay gumawa ng masama sa buong buhay nila. Sa wakas, nakuha nila ang nararapat sa kanila. Ngunit mahirap ito para sa aking Sophie. Matapos magtiis ng buong 20 taon, sa wakas ay nakayanan niya.
May magandang balita rin. Karamihan sa mga babaeng nailigtas noon ay nakipag-ugnayan na sa kanilang mga pamilya at nakauwi ng ligtas. Ang iilan na hindi nakabalik ay nanirahan na sa pundasyon. Ang ilan ay natututo ng hanapbuhay. Ang iba ay naghahanap ng trabaho. Napakaganda niyan. Sa wakas, tapos na. Nakuha ng mga masasamang tao ang nararapat sa kanila. Mula ngayon, mamumuhay tayo ng mapayapa bilang isang pamilya. Hindi na tayo kailangang mamuhay sa takot. Ma, magpaparehistro na ako sa eskwela. Gusto kong palitan ng pangalan ko. Ma, ikaw ang nagpangalan kay Chloe. Pwede mo rin bang bigyan ako ng bagong pangalan? Oo, Felix na ang pangalan mo. Ipinanganak para sa araw. Sana lagi kang lalakad patungo sa liwanag sa iyong buhay. Nang may malinis na konsensya, magkakaroon ka ng maliwanag na kinabukasan. Maging isang taong may dangal. Maganda pakinggan si Felix. Gusto ko lang ang pangalang ito. Mula ngayon, Felix na ako. Nanay, lolo, lola, gusto ko ring pumasok sa eskwela. Alam kong napakalayo ko na at mas matanda ako. Kung masyadong pabigat para sa pamilya, kalimutan na lang. Pwede naman akong tumulong sa bahay. Huwag kang ganyan. Hindi iyon problema. Ang talino mo. Noon, wala kang pagkakataon na mag-aral. Ngayong nasa bahay ka na, bakit naman hindi ka namin papag-aralin? Balak ko sanang kausapin ka tungkol dito. Nakahanap na ako ng pinakamagandang high school para sa iyo. Magsisimula ka sa unang taon. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Kung ano ang kayang pag-aralan ng kapatid mo, kaya mo rin. Tama yan. Kami ang mga Sullivan. Kung gusto mong mag-aral, sige lang. Susuportahan ka namin kahit gaano pa katagal. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ipag-alala sa bahay. Talaga? Talaga bang makakapasok ako sa eskwela? Sabi ni nanay, syempre naman totoo. Chloe, kung may mga tanong ka, itanong mo lang sa akin. Tuturuan kita kapag may pahinga ako. Lolo, lola, nasa bahay na ako. Nanalo ako ng unang gantimpala sa National Math Olympiad. Iba ka talaga. Tumaas ako ng 20 pwesto sa mock exam. Sabi ng guro ko, kung patuloy akong magsipag, makakapasok ako sa nangungunang universidad sa susunod na taon. Pareho kayong magaling. Maghugas na kayo at kumain. Niluto ko ang paborito ninyong ribs sa kaldero. Nanay, tatay, nasa bahay na ako. Kakalagay lang ng nanay mo ng sabaw sa mesa. Hinihintay ka namin para magsimula. Maupo ka at magpahinga. Kung tatanungin mo ako, kasalanan ng tatay mo ang lahat. Ang gusto lang niya ay masiyahan sa pagretiro. Ibinigay niya ang kumpanya ng maaga at iniwan ang lahat ng gulo kay Sophie. Buti na lang at si Sophie ang pumalit. Hindi lang niya pinapatakbo ng maayos ang kumpanya, kundi pati ang foundation ay maayos din. Mas may kakayahan siya kaysa sa tatay niya. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala lang ako na may kakayahan si Sophie. Naging dalubhasa na ang estudyante. Mas magaling siya sa akin. Wala na akong mahihiling pa. Masarap ang kapayapaan at katahimikan. Sige, tama na ang usapan. Itaas natin ang ating mga baso. Para sa muling pagsasama at bagong buhay. Naway magkaroon ka ng kapayapaan sa bawat taon at naway gumanda ng gumanda ang buhay mo.